Sa pagdinig ng diborsyo, puno ng kahambugan ng aking asawa, hindi mo na muling mahahawakan ang pera ko. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa silid ng hukuman ng napakalinaw, kaya pati ang mga nakaupo sa pinakahuling hanay ay napalingon. Ngumiti sa tabi niya ang kanyang kirida, na nakatawid ng isang binti sa isa habang para bang dumalo siya sa isang selebrasyon at hindi sa isang legal na pagdinig. Hindi siya karapat-dapat sa kahit isang kusing, anya. Nagpalitan ng hindi komportableng tingin ang ilang tao. Hindi ako sumagot. Simpleng inabot ko sa aking bag at inislide ang isang selyadong sobre sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito ng huwes, binasa ang unang pahina at biglang pumutok sa tawa. Hindi masamang tawa, hindi mapang-insultong tawa. Ang uri ng tawa na ginagawa ng isang tao kapag bigla niyang natuklasan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Sumandal siya sa kanyang upuan at tahimik na sinabi, "Oh, ang ganda nito." Namutla ang mukha ng aking asawa. Tumigil sa pagngiti ang kanyang kirida at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, alam kong may nalalaman ako na hindi nila alam. Ako si Maria Santos. Ako ay 42 taong gulang ng opisyal na bumagsak sa publiko ang aking kasal. Ang kakaiba ay noon, hindi na ang kasal ang iniiyakan ko. Iniiyakan ko ang babaeng dati akong maging. Sa loob ng 19 na taon, naging asawa ako ni Danilo Santos. Sa loob ng 19 na taon, pinaniwalaan kong may binubuo kaming magkasama. Isang tahanan, isang kinabukasan, isang pamilya. Ang mga karaniwang bagay na ipinangangako ng mga tao sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak habang nanunumpa sila ng magpakailanman. Nakilala ko si Danilo noong Duyanversiring taong gulang ako. Siya ay tiwala ng hindi mukhang mayabang, nakakatawa ng hindi masyadong nagsisikap. Ang uri ng lalaki na papasok sa isang silid at magpapakomportable sa lahat. Noon, nagtatrabaho ako bilang nurse sa isang maliit na ospital sa labas ng Maynila. Si Danilo ay nagsisimula ng isang kumpanya ng konstruksyon na may 2 empleyado at isang hiram na pickup truck. Hindi kami mayaman. Halos hindi kami nakakaahon. Ako ay doble-dobleng shift. Siya ay nagtatrabaho tuwing weekend. May mga buwan na kailangan naming pumili sa pagkukumpuni ng sasakyan o pagpapalit ng ref. Pero madalas kaming tumatawa. O kaya naman iyon ang akala ko. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang negosyo niya. Ang pickup truck ay naging fleet. Ang upahang opisina ay naging isang gusali na may pangalan niya sa harapan. Nagsimulang ipakilala siya ng mga tao bilang matagumpay na negosyante. Samantala, patuloy ako sa trabaho sa pangangalaga ng kalusugan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ko ito. Gusto kong tulungan ang mga tao. Gusto kong malaman na may saysay ang trabaho ko. Dati ay sinasabi ni Danilo na hinahangaan niya iyon sa akin. Kalaunan, tumigil na siya. Ang tagumpay ay dahan-dahang nagbago sa kanya tulad ng kalawang na kumakalat sa metal. Halos hindi halata sa simula, pagkatapos ay imposibleng balewalain. Nagsimula siyang magsalita ng iba, lumakad ng iba, magtrato sa mga tao ng iba, lalo na sa akin. Sa kahit anong punto, tumigil na siyang makita ako bilang kapareha at nagsimulang makita ako bilang bahagi na lamang ng muwebles. Isang bagay na laging nandyan, isang bagay na hindi na niya pinahahalagahan. Kahit noon, sinubukan ko pa ring iligtas ang kasal. Alam ng Diyos na sinubukan ko. Pagpapayo sa kasal, weekend getaway, mahahabang usapan, maiikling usapan, pasensya, kapatawaran, higit pang pasensya. Walang gumana dahil hindi mo maaayos ang isang kasal kapag isa lang ang nagsusumikap. Ang unang pagkakataon na naghinala ako na may ibang babae ay mga 9 na buwan bago ang pagdinig. Biglang naging protektado si Danilo sa kanyang telepono. Nagsimula siyang kumuha ng mga biyahe sa negosyo na hindi lumalabas sa kalendaryo ng kumpanya. Nagsimula siyang gumastos sa mga paraan na hindi makatwiran. Mga mamahaling restaurant, luxury hotel, alahas na hindi ko natanggap. Sa tuwing magtatanong ako, nagiging defensive siya, parang ako ang problema, parang ang pagtitiwala ay nangangahulugan nang hindi kailanman magtanong. Ang ironiya pa rin,
ang nakakamangha sa akin. Ang may kasalanan ay laging siyang pinakamalakas ang demand ng pagtitiwala. 3 buwan pagkatapos, nalaman ko ang pangalan niya, Vanessa Cruz. 30 taong gulang, maganda, ambisyosa, at tila kumbinsido na ang asawa ko ang kanyang magiging asawa. Natuklasan ko ito ng ganap na aksidente, o baka hindi rin aksidente. Minsan napapagod ang buhay sa pagtatago ng katotohanan. Papauwi na ako mula sa ospital pagkatapos ng partinon oras na shift nang makita ko ang sasakyan ni Danilo na nakaparada sa labas ng isang restaurant na 40 minutong layo mula sa aming bahay. Sa una, akala ko nagkakamali ako. Pagkatapos ay nakita ko siya sa bintana, tumatawa, hawak ang kamay nito, at mas masaya kaysa sa mga nakaraang taon na kasama ako. Tumayo ako roon nang wala pang 30 segundo, pagkatapos ay umalis na. Walang konfrontasyon, walang sigawan, walang dramatikong eksena, tanging katahimikan. Isang katahimikan na tumagal ng mas matagal kaysa sa inakala nila. Nang sa wakas ay sinabi ko kay Danilo na alam ko, hindi niya itinanggi. Mas masakit iyon kaysa sa affair mismo. Tinitigan niya lang ako at sinabi, "Siguro pareho tayong dapat magsimula ulit." Hindi, sorry. Hindi, nagkamali ako. Tanging, magsimula ulit. Parang maaalis ang 19 na taon sa isang corporate phrase. 2 linggo pagkatapos, siya ang nag-file ng diborsyo. Naging pangit agad ang lahat. Matatapang ang mga abogado niya. Naging mas malamig ang ugali niya. Ang lalaking pinakasalan ko ay ganap na nawala. Sa kanyang lugar ay isang taong kalkulado at walang pasensya. Isang taong determinado na manalo. Ang pinakamasama ay hindi ang mawala ang asawa. Ang pinakamasama ay makita siyang nasisiyahan sa pagpapahirap sa akin. Nagsimula ang mga petsa sa korte. Dumami ang papeles. Bawat pagpupulong ay parang isang digmaan. Pagkatapos ay dumating ang mga financial disclosure. Doon nagsimulang hindi makatwiran ang lahat. Mas mababa kaysa inaasahan ang inaangkin ni Danilo na kita. Maraming asset ang parang nawala. Nawawala ang mga account. Hindi nagkakasundo ang mga transaksyon. Nang itanong ng aking abogado, inalisan ito ng legal team niya bilang simpleng pagkakamali sa papeles. Gusto kong maniwala sa paliwanag na yon. Mas madali sana ang buhay kung tama sila. Pero may mali. Isang bagay na mas malalim kaysa sa isang manloloko na asawa na pinoprotektahan ng pera. Nanatili sa akin ang pakiramdam na iyon. Lumalakas araw-araw. At sa huli, dinala ako ng pakiramdam na iyon sa isang lugar na hindi kailanman inasahan ni Danilo at Vanessa. Bumalik sa silid ng hukuman, patuloy na nagbabasa ang huwes. Nagbago ang ekspresyon niya, nawala ang saya. Pinalitan ito ng kuryosidad, pagkatapos ay konsentrasyon. Gumalaw si Danilo sa kanyang upuan. Nagsimulang mag-crack ang kumpiyansa ni Vanessa. Tiningnan ako ng aking abogado. Nanatiling neutral ang mukha ko. Ilang buwan na ang nakalipas, matatakutin sana ako. Ngayon, naghihintay na lang ako. Ibaba ng huwes ang sulat at tinitigan ng diretso ang aking asawa. "Ginong Santos," sabi niya ng mahinahon. Tumuwid si Danilo ng kanyang necktie. "Opo, Your Honor." Tinapik ng huwes ang sobre sa mesa. "Sa tingin ko kailangan natin ng ilang linaw." Tumahimik ang buong silid. At bigla, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang diborsyo, mukhang kinabahan si Danilo. Ang mga salita ng huwes ay nakabitin sa hangin tulad ng usok. "Sa tingin ko kailangan natin ng ilang linaw." Sa maikling sandali, walang gumalaw, walang nagsalita. Pagkatapos ay sumandal ang abogado ni Danilo at pinilit na ngumiti ng magalang. "Sigurado akong masasagot namin ang anumang tanong ng korte, Your Honor." Dahan-dahang tumango ang huwes. "Sigurado akong kaya ninyo." May isang bagay sa kanyang tono na nagpanarito ang buong salin sa Filipino, na inangkop ang konteksto, lokasyon, pangalan at mga detalye para maging angkop sa kulturang Pilipino habang pinapanatili ang parehong istruktura at haba ng orihinal na teksto hangga't di maaari. Sa pagdinig ng diborsyo, puno ng kahambugan ng aking asawa. "Hindi mo na muling mahahawakan ang pera ko." Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa silid ng hukuman ng napakalinaw, kaya pati ang mga nakaupo sa pinakahuling hanay ay napalingon.
Ngumiti sa tabi niya ang kanyang kirida na nakatawid ng isang binti sa isa habang para bang dumalo siya sa isang selebrasyon at hindi sa isang legal na pagdinig. Hindi siya karapat-dapat sa kahit isang kusing, aniya. Nagpalitan ng hindi komportabling tingin ng ilang tao. Hindi ako sumagot. Simpleng inabot ko sa aking bag at inislide ang isang selyadong sobre sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito ng Huwes, binasa ang unang pahina at biglang pumutok sa tawa. Hindi masamang tawa, hindi mapang-insultong tawa. Ang uri ng tawa na ginagawa ng isang tao kapag bigla niyang natuklasan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sumandal siya sa kanyang upuan at tahimik na sinabi, "Oh, ang ganda nito." Namutla ang mukha ng aking asawa. Tumigil sa pagngiti ang kanyang kirida at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, alam kong may nalalaman ako na hindi nila alam. Ako si Maria Santos. Ako ay 42 taong gulang ng opisyal na bumagsak sa publiko ang aking kasal. Ang kakaiba ay noon, hindi na ang kasal ang iniiyakan ko. Iniiyakan ko ang babaeng dati akong maging. Sa loob ng 19 na taon, naging asawa ako ni Danilo Santos. Sa loob ng 19 na taon, pinaniwalaan kong may binubuo kaming magkasama. Isang tahanan, isang kinabukasan, isang pamilya. Ang mga karaniwang bagay na ipinangangako ng mga tao sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak habang nanunumpa sila ng magpakailanman. Nakilala ko si Danilo noong 23 taong gulang ako. Siya ay tiwala ng hindi mukhang mayabang, nakakatawa ng hindi masyadong nagsisikap. Ang uri ng lalaki na papasok sa isang silid at magpapakomportable sa lahat. Noon, nagtatrabaho ako bilang nurse sa isang maliit na ospital sa labas ng Maynila. Si Danilo ay nagsisimula ng isang kumpanya ng konstruksyon na may 2 empleyado at isang hiram na pickup truck. Hindi kami mayaman. Halos hindi kami nakakaahon. Ako ay doble-dobleng shift. Siya ay nagtatrabaho tuwing weekend. May mga buwan na kailangan naming pumili sa pagkukumpuni ng sasakyan o pagpapalit ng ref. Pero madalas kaming tumatawa. O kaya naman iyon ang akala ko. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang negosyo niya. Ang pickup truck ay naging fleet. Ang upahang opisina ay naging isang gusali na may pangalan niya sa harapan. Nagsimulang ipakilala siya ng mga tao bilang matagumpay na negosyante. Samantala, patuloy ako sa trabaho sa pangangalaga ng kalusugan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ko ito. Gusto kong tulungan ang mga tao. Gusto kong malaman na may saysay ang trabaho ko. Dati ay sinasabi ni Danilo na hinahangaan niya iyon sa akin. Kalaunan, tumigil na siya. Ang tagumpay ay dahan-dahang nagbago sa kanya, tulad ng kalawang na kumakalat sa metal. Halos hindi halata sa simula, pagkatapos ay imposibleng balewalain. Nagsimula siyang magsalita ng iba, lumakad ng iba, magtrato sa mga tao ng iba, lalo na sa akin. Sa kahit anong punto, tumigil na siyang makita ako bilang kapareha at nagsimulang makita ako bilang bahagi na lamang ng muwebles. Isang bagay na laging nandyan, isang bagay na hindi na niya pinahahalagahan. Kahit noon, sinubukan ko pa ring iligtas ang kasal. Alam ng Diyos na sinubukan ko. Pagpapayo sa kasal, weekend getaway, mahahabang usapan, maiikling usapan, pasensya, kapatawaran, higit pang pasensya. Walang gumana dahil hindi mo maaayos ang isang kasal kapag isa lang ang nagsusumikap. Ang unang pagkakataon na naghinala ako na may ibang babae ay mga 9 na buwan bago ang pagdinig. Biglang naging protektado si Danilo sa kanyang telepono. Nagsimula siyang kumuha ng mga biyahe sa negosyo na hindi lumalabas sa kalendaryo ng kumpanya. Nagsimula siyang gumastos sa mga paraan na hindi makatwiran. Mga mamahaling restoran, luxury hotel, alahas na hindi ko natanggap. Sa tuwing magtatanong ako, nagiging defensive siya. Parang ako ang problema. Parang ang pagtitiwala ay nangangahulugan ng hindi kailanman magtanong. Ang ironiya pa rin ang nakakamangha sa akin. Ang may kasalanan ay laging siyang pinakamalakas ang demand ng pagtitiwala. 3 buwan pagkatapos, nalaman ko ang pangalan niya, Vanessa Cruz. 34 taong gulang, maganda, ambisyosa, at tila kumbinsido na ang asawa ko ang kanyang magiging asawa. Natuklasan ko ito ng ganap na aksidente,
O baka hindi rin aksidente. Minsan, napapagod ang buhay sa pagtatago ng katotohanan. Papauwi na ako mula sa ospital pagkatapos ng 14 oras na shift nang makita ko ang sasakyan ni Danilo na nakaparada sa labas ng isang restaurant na 40 minutong layo mula sa aming bahay. Sa una, akala ko nagkakamali ako. Pagkatapos ay nakita ko siya sa bintana, tumatawa, hawak ang kamay nito at mas masaya kaysa sa mga nakaraang taon na kasama ako. Tumayo ako ron ng wala pang 30 segundo. Pagkatapos ay umalis na. Walang konfrontasyon, walang sigawan, walang dramatikong eksena, tanging katahimikan. Isang katahimikan na tumagal ng mas matagal kaysa sa inakala nila. Nang sa wakas ay sinabi ko kay Danilo na alam ko, hindi niya itinanggi. Mas masakit iyon kaysa sa affair mismo. Tinitigan niya lang ako at sinabi, siguro pareho tayong dapat magsimula ulit. Hindi, sorry. Hindi, nagkamali ako. Tanging, magsimula ulit. Parang maaalis ang 19 na taon sa isang corporate phrase. 2 linggo pagkatapos, siya ang nag-file ng diborsyo. Naging pangit agad ang lahat. Matatapang ang mga abogado niya. Naging mas malamig ang ugali niya. Ang lalaking pinakasalan ko ay ganap na nawala. Sa kanyang lugar ay isang taong kalkulado at walang pasensya. Isang taong determinado na manalo. Ang pinakamasama ay hindi ang mawala ang asawa. Ang pinakamasama ay makita siyang nasisiyahan sa pagpapahirap sa akin. Nagsimula ang mga petsa sa korte. Dumami ang papeles. Bawat pagpupulong ay parang isang digmaan. Pagkatapos ay dumating ang mga financial disclosure. Doon nagsimulang hindi makatwiran ang lahat. Mas mababa kaysa inaasahan ang inaangkin ni Danilo na kita. Maraming asset ang parang nawala. Nawawala ang mga account. Hindi nagkakasundo ang mga transaksyon. Nang itanong ng aking abogado, inalisan ito ng legal team niya bilang simpleng pagkakamali sa papeles. Gusto kong maniwala sa paliwanag na yon. Mas madali sana ang buhay kung tama sila. Pero may mali. Isang bagay na mas malalim kaysa sa isang manloloko na asawa na pinoprotektahan ang pera. Nanatili sa akin ang pakiramdam na iyon. Lumalakas araw-araw. At sa huli, dinala ako ng pakiramdam na iyon sa isang lugar na hindi kailanman inasahan ni Danilo at Vanessa. Bumalik sa silid ng hukuman, patuloy na nagbabasa ang huwes. Nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang saya. Pinalitan ito ng kuryosidad. Pagkatapos ay konsentrasyon. Gumalaw si Danilo sa kanyang upuan. Nagsimulang mag-crack ang kumpiyansa ni Vanessa. Tiningnan ako ng aking abogado. Nanatiling neutral ang mukha ko. Ilang buwan na ang nakalipas, matatakutin sana ako. Ngayon, naghihintay na lang ako. Ibaba ng huwes ang sulat at tinitigan ng diretso ang aking asawa. Ginoong Santos, sabi niya ng mahinahon. Tumuwid si Danilo ng kanyang necktie. Opo, Your Honor. Tinapik ng huwes ang sobre sa mesa. Sa tingin ko kailangan natin ng ilang linaw. Tumahimik ang buong silid. At bigla, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang diborsyo, mukhang kinabahan si Danilo. Ang mga salita ng huwes ay nakabitin sa hangin tulad ng usok. Sa tingin ko kailangan natin ng ilang linaw. Sa maikling sandali, walang gumalaw, walang nagsalita. Pagkatapos ay sumandal ang abogado ni Danilo at pinilit na ngumiti ng magalang. Sigurado akong masasagot namin ang anumang tanong ng korte, Your Honor. Dahan-dahang tumango ang huwes. Sigurado akong kaya ninyo. May isang bagay sa kanyang tono na nagpa-uncomfortable sa buong silid. Nagpatuloy ang pagdinig pero nagbago na ang atmosfera. Naramdaman ito ni Danilo, naramdaman ito ni Vanessa at tiyak na naramdaman ko rin. Nagsimulang mag-crack ang kumpiyansa na dala nila papunta sa silid ng hukuman. Nag-ischedule ang huwes ng karagdagang review at humingi ng mga supporting document tungkol sa ilang transaksyon na nabanggit sa aking sulat. Walang dramatikong nangyari ng araw na iyon. Walang posas, walang hatol, walang publiko na kahihiyan. Pero nang lumabas ako sa courthouse, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming buwan. Hindi nakangiti si Danilo. Nang gabing iyon, nakaupo ako mag-isa sa aking maliit na apartment at pinanood ang ulan na dumadaloy sa bintana ng kusina.
Mas maliit ang lugar kumpara sa bahay na tinirhan ko sa loob ng halos 2 dekada. Hindi magkakatugma ang mga muwebles. Plain ang mga dingding. Iba ang katahimikan, pero ito ay tapat. May comforting na bagay sa ganito. Sa loob ng maraming buwan, napalibutan ako ng mga kasinungalingan. Ngayon, kahit papaano, alam ko na kung saan ako nakatayo. Nag-vibrate ang telepono ko sa counter. Isang text mula sa aking abogado, Karen. Humiling ang huwes ng karagdagang financial records. Tawagan mo ako bukas. Tinitigan ko ang screen. Karagdagang records. Iyon mismo ang ayaw ni Danilo. Dahil mas malalim ang tiningnan ko sa kanyang pananalapi, mas maraming tanong ang lumalabas. Mga tanong na lahat ay bumabalik sa parehong panahon. Ang panahon nang pumasok si Vanessa sa buhay niya. 9 na buwan na ang nakalipas, sinusubukan ko pa ring iligtas ang aking kasal. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko kung gaano ko kadesperadong gustong maniwala kay Danilo. Kapag 19 na taon mong binuo ang buhay kasama ang isang tao, hindi ka magigising isang umaga at sasabihin na estranghero na siya. Naghahanap ka ng mga paliwanag, stress, pressure sa trabaho, depression, kahit ano maliban sa obvious na katotohanan. Alam yon ni Danilo, binilang niya yon, dahan-dahang nagsimula ang mga pagbabago. Nagsimulang umuwi siya ng mas late kaysa dati. Sa una ay client meetings, tapos emergency projects, tapos overnight trips. Lagi namang makatwiran ang mga paliwanag niya. Madalas na nahuhuli ang mga proyekto sa konstruksyon. Nagbabago ang plano ng kliyente. Nangyayari ang mga problema, naintindihan ko ang mundong yon. Nakita ko kung paano niya binuo ang kumpanya mula sa wala. Pero may mali. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa paraan ng pagsasalita niya. Bawat sagot ay parang inihanda na. Bawat paliwanag ay dumating ng masyadong mabilis. Isang gabi, nagtanong ako ng simpleng tanong habang kumakain kami. Anong lungsod ang pupuntahan mo next week? Tumigil siya nang wala pang 1 segundo. Karamihan ng tao hindi mapapansin. Ako, napansin ko. Sa Quezon City. Pagkatapos ay agad niyang binago ang usapan. Nanatili sa akin ang sandaling iyon. Hindi dahil napatunayan nito ang anumang bagay, kundi dahil pinaalala nito sa akin ang isang bagay. Kapag nagsasabi ng totoo ang mga tao, kadalasan ay naaalala nila kung saan sila pupunta. 3 linggo pagkatapos, may kakaibang bagay na naganap. Binabalanse ko ang aming mga gastusin sa bahay nang mapansin ko ang charge mula sa isang luxury hotel sa downtown. Halos 35,000. Hindi naglalakbay si Danilo ng linggong iyon. Alam ko dahil umuwi siya gabi-gabi. Nang tanungin ko siya tungkol dito, bahagya lang siyang tumingin sa statement. Business dinner. 35,000 para sa hapunan? Halos matawa ako. Sa halip, tumango na lang ako. Nang sumunod na buwan, may isa pang charge. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Mga hotel, restaurant, spa appointments. Mga bagay na walang kinalaman sa konstruksyon. Naging imposibleng balewalain ang pattern. Gayunpaman, hindi pa ako handa para sa katotohanan. Hindi pa. Dumating ang katotohanan isang Martes ng gabi. Katatapos ko lang ng isang brutal na shift sa ospital. Isa sa mga araw na masakit ang paa at pagod na pagod ang utak. Ang uri ng araw na ang gusto mo lang ay maligo at matulog. Mabigat ang trapiko, kaya kumuha ako ng alternate route pa uwi. Doon ko nakita ang truck ni Danilo na nakaparada sa labas ng isang upscale restaurant na halos 40 minutong layo mula sa aming lugar. Sa una, akala ko nakikipagkita siya sa kliyente. Pagkatapos ay tumingin ako sa front window at nakita sila. Nakaupo si Danilo sa harap ng isang babae na may mahaba at maitim na buhok, si Vanessa. Bagamat hindi ko pa alam ang pangalan niya noon, hindi sila nag-uusap tungkol sa negosyo, hindi sila nagtatago. Mukha silang komportable, pamilyar, intimate. Parang mga taong nagpalipas na ng maraming gabi na magkasama. Nakita ko si Danilo na inabot ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Maliit, natural, at practiced ang galaw. Mas masakit iyon kaysa sa kahit ano dahil sinasabi nito na hindi ito bago. Hindi ito pagkakamali, hindi ito sandaling panghihina. Ito ay isang relasyon, isang tunay na relasyon. Tumayo ako sa labas nang humigit kumulang 20 segundo.
Pagkatapos ay lumingon ako at naglakad pabalik sa sasakyan ko. Walang luha, walang eksena, walang konfrontasyon. Ang pag-iyak ay dumating kalaunan, mag-isa, kung saan walang makakakita. Sa mga sumunod na linggo, binantayan ko. Hindi dahil gusto ko ng ganti, kundi dahil kailangan ko ng katotohanan. May kakaibang katangian ang katotohanan. Kapag nagsimula kang maghinala na umiiral ito, hindi mo na mapipigilan ang paghahanap. Napansin ko si Danilo na ngumingiti sa mga mensahe na hindi niya ibinabahagi. Napansin ko kung gaano niya pinoprotektahan ang telepono. Napansin ko kung gaano siya kabilis maiirita sa tuwing nagtatanong ako ng normal na bagay. Isang gabi, lumabas siya sa backyard para tumanggap ng tawag. Hindi ganap na nakasara ang sliding door. Narinig ko siyang tumawa. Isang tawa na hindi ko na narinig sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na naglagay ng lahat sa ayos. Miss na rin kita. Parang pisikal na suntok ang mga salitang iyon. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil kinumpirma nito ang alam ko na. Kalaunan ng gabing iyon, nakaupo ako sa kama at nakatitig sa kisame habang natutulog si Danilo sa tabi ko o nagkunwaring natutulog. Naalala ko na natanto ko ang isang mahalagang bagay. Tapos na ang kasal. Ang papeles lang ang hindi pa nahahabol. 2 linggo pagkatapos, hinarap ko siya. Hindi dramatiko, hindi galit, kundi tapat. Sino siya? Tinitigan ako ni Danilo ng ilang segundo. Walang pagtanggi, walang pagkalito, walang pag-arte, tanging katahimikan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at iyon ay mas masakit dahil ang mga may kasalanan ay nagde-deny. Si Danilo, hindi na niya ginawa. Vanessa ang pangalan niya. Mas naging maliit ang silid, malamig ang mga kamay ko. Gaano katagal? Ilang buwan na. Ilang buwan. Mukhang katawa-tawa ang phrase kumpara sa aktwal na kahulugan. 19 na taon sa isang panig, ilang buwan sa kabila, at kahit papaano, siya ang pinili niya. Dumating agad ang filing ng diborsyo. Ang hindi ko alam noon ay hindi ang affair ang pinakamalaking lihim na itinago ni Danilo. Hindi kahit malapit. Dahil ilang linggo pagkatapos, habang tinitingnan ang mga financial record para sa diborsyo, natuklasan ko ang isang transfer na halos P4 milyon. Pera na nawala mula sa joint account namin. Pera na sinabi ni Danilo na hindi umiiral. Pera na napunta sa kung saan. Tinitigan ko ang transaksyon hanggang sa magsimulang lumabo ang mga numero. P4 milyon. Hindi 40,000, hindi 400,000. P4 milyon na nawala. Tiningnan ko ulit ang petsa, ang numero ng account, ang routing information. Lahat ay tumugma. Umalis ang pera mula sa isa sa aming joint account 6 na buwan na ang nakalipas. Ang problema ay simple. Hindi ko ito inaprubahan. Sa una, akala ko may paliwanag. Isang investment sa negosyo, pansamantalang transfer, pagkakamali sa bookkeeping. Pero bumagsak ang bawat paliwanag sa sandaling humukay ako ng mas malalim. Ang account na tumanggap ng pondo ay walang koneksyon sa anumang proyekto na kilala ko. Walang invoice, walang kontrata, walang lehitimong paper trail, tanging pera na nawawala sa isang lugar na tila sadyang ginawang hindi matagpuan. Binago ng pagtuklas na iyon ang lahat. Hanggang sa puntong iyon, tinitingnan ko ang diborsyo bilang masakit na pagtatapos ng isang nabigong kasal. Ngayon, nagsimula akong magtaka kung nakatira ko sa tabi ng isang estranghero. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Karen. Tahimik na nakinig ang aking abogado habang ipinaliliwanag ko ang natuklasan ko. Ipadala mo sa akin ang lahat, Ania. Agad ko yung isinubmit. 1 oras pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Maria, sabi niya, huwag mo siyang harapin. Ang seryosidad sa kanyang boses ay nakakuha ng aking atensyon. Hindi ko naman balak. Mabuti. May sandaling katahimikan. Dahil kung may isang hidden transfer, malamang may higit pa. Sumandal ako sa aking upuan. Mas naging maliit bigla ang apartment. Ilan pa? Hindi ko alam. Mas nag-aalala ako sa sagot na iyon kaysa sa anumang numero. Sa mga sumunod na linggo, pareho ang routine ko tuwing gabi. Trabaho sa ospital, uwi, kumain ng simple. Pagkatapos ay gumugol ng oras sa pagrepaso ng mga financial document, bank statement, tax filing, business disclosure, investment report.
Unti-unting nawala ang dining table sa ilalim ng mga tumpok ng papel. Sa una, parang random ang impormasyon, pagkatapos ay lumabas ang mga pattern. Ang mga pattern ay laging nagkukuwento. Kailangan mo lang matutong basahin ang mga ito. Ang unang napansin ko ay ang timing. Maraming kakaibang transaksyon ang nagsimula pagkatapos pumasok si Vanessa sa buhay ni Danilo. Ang pangalawa ay ang dalas. Halos buwan-buwan ang mga transfer. May malalaki, may maliliit, karamihan ay dinisenyo para hindi makaakit ng atensyon. Ang pangatlo ang nagpatibok ng aking sikmura. Ilang transfer ay konektado sa mga kumpanya na hindi ko pa naririnig. Si Danilo ay may kumpanya sa konstruksyon. Kilala ko ang kanyang mga supplier at kontratista. Ang mga pangalang ito ay ganap na bago. Isang kumpanya ang paulit-ulit na lumilitaw, Stonebridge Consulting. Isa pa ang Apex Development Solutions. Mukhang lehitimong pangalan, propesyonal, boring pa nga, pero may pakiramdam na peke, parang pangalan na galing sa business name generator. Isang Biyernes ng gabi, tiningnan ko ang public records. Walang lumabas si Stonebridge Consulting kung saan dapat ito. Gayon din si Apex Development Solutions. Walang anuman. Doon bumalik ang pakiramdam. Ang pakiramdam na ang katotohanan ay nakatayo mismo sa harapan ko. Hindi ko lang nakikita ang lahat. Nang sumunod na Lunes, may isa pang sorpresa. Tinawagan ako ni Karen habang lunch break ko. Gusto kong ipakilala ka sa isang tao. Sino? Dating accountant. Kumunot ang noo ko. Sa kumpanya ni Danilo? Dati? Nang gabing iyon, nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa downtown. Mukhang nasa 60s na ang lalaki, kulay abo ang buhok, salamin na wire-rimmed, maingat na mga mata, ang uri ng tao na nagpalipas ng dekada sa pakikipagtulungan sa mga numero. Ipinakilala kami ni Karen. Si Richard Barnes ang pangalan ng accountant. Magalang niyang kinamayan ako. Pagkatapos ay lumingon sa paligid bago magsalita. May natuklasan kang kakaibang mga transfer. Hindi ito tanong. Tumango ako. Humigop ng kape si Richard. Nagtaka na ako kung kailan ito mapapansin ng iba. Parang nilagyan ng yelo ang gulugod ko, ang pahayag na iyon. Ano ang ibig sabihin noon? Tiningnan muna niya si Karen, pagkatapos ay ako. Naging interesado ang iyong asawa sa paglilipat ng pera, ilang taon na ang nakalipas. Humilig ako pasulong. Saan nililipat? Iyon ang palaging problema. Nagdilim ang ekspresyon niya. Hindi ko kailanman nakukuha ang diretsyo na sagot. Sa susunod na 30 minuto, ipinaliwanag ni Richard kung bakit siya umalis sa kumpanya. Nawawalang dokumentasyon, questionable reimbursements, hindi kumpletong records, mga transfer na walang tamang approval. Walang dramatiko sa bawat isa, pero sama-sama, isang nakakabagabag na pattern. Iniulat mo ba? Tanong ko. Nagpahayag ako ng pag-aalala. At? Mahinang tumawa si Richard, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ilang beses na niyang tinanong ang sarili niyan. Sinabihan akong mag-focus na lang sa accounting. Nanatili ang katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay naaalala ko ng buo. Hindi lang ito tungkol sa affair. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinagsalikop niya ang mga kamay. Ang mga affair ay nagpapawalang ingat sa mga tao. Pero ang mga transaksyong ito ay nangyayari bago pa malaman ng kahit sino ang narito ang patuloy at kumpletong bahagi ng salin sa Filipino mula sa kung saan huminto ang nauna. Tinitigan ko ang transaksyon hanggang sa magsimulang lumabo ang mga numero. Fee 4 milyon. Hindi 40,000, hindi 400,000. Fee 4 milyon na nawala. Tiningnan ko ulit ang petsa, ang numero ng account, ang routing information. Lahat ay tumugma. Umalis ang pera mula sa isa sa aming joint account 6 na buwan na ang nakalipas. Ang problema ay simple. Hindi ko ito inaprubahan. Sa una, akala ko may paliwanag. Isang investment sa negosyo, pansamantalang transfer, pagkakamali sa bookkeeping. Pero bumagsak ang bawat paliwanag sa sandaling humukay ako ng mas malalim. Ang account na tumanggap ng pondo ay walang koneksyon sa anumang proyekto na kilala ko. Walang invoice, walang kontrata,
Walang lehitimong paper trail, tanging pera na nawawala sa isang lugar na tila sadyang ginawang hindi matagpuan. Binago ng pagtuklas na iyon ang lahat. Hanggang sa puntong iyon, tinitingnan ko ang diborsyo bilang masakit na pagtatapos ng isang nabigong kasal. Ngayon, nagsimula akong magtaka kung nakatira ako sa tabi ng isang estranghero. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Karen. Tahimik na nakinig ang aking abogado habang ipinaliliwanag ko ang natuklasan ko. "Ipadala mo sa akin ang lahat," aniya. Agad ko iyong isinubmit. Isang oras pagkatapos, tumunog ang telepono ko. "Maria," sabi niya, "huwag mo siyang harapin." Ang seryosidad sa kanyang boses ay nakakuha ng aking atensyon. Hindi ko naman balak. Mabuti, may sandaling katahimikan. Dahil kung may isang hidden transfer, malamang may higit pa. Sumandal ako sa aking upuan. Mas naging maliit bigla ang apartment. Ilan pa? Hindi ko alam. Mas nag-aalala ako sa sagot na iyon kaysa sa anumang numero. Sa mga sumunod na linggo, pareho ang routine ko tuwing gabi. Trabaho sa ospital, uwi, kumain ng simple, pagkatapos ay gumugol ng oras sa pagrepaso ng mga financial document, bank statement, tax filing, business disclosure, investment report. Unti-unting nawala ang dining table sa ilalim ng mga tumpok ng papel. Sa una, parang random ang impormasyon, pagkatapos ay lumabas ang mga pattern. Ang mga pattern ay laging nagkukuwento. Kailangan mo lang matutong basahin ang mga ito. Ang unang napansin ko ay ang timing. Maraming kakaibang transaksyon ang nagsimula pagkatapos pumasok si Vanessa sa buhay ni Danilo. Ang pangalawa ay ang dalas. Halos buwan-buwan ang mga transfer. May malalaki, may maliliit, karamihan ay dinisenyo para hindi makaakit ng atensyon. Ang pangatlo ang nagpatibok ng aking sikmura. Ilang transfer ay konektado sa mga kumpanya na hindi ko pa naririnig. Si Danilo ay may kumpanya sa konstruksyon. Kilala ko ang kanyang mga supplier at kontratista. Ang mga pangalang ito ay ganap na bago. Isang kumpanya ang paulit-ulit na lumilitaw, Stonebridge Consulting. Isa pa ang Apex Development Solutions. Mukhang lehitimong pangalan, professional, boring pa nga, pero may pakiramdam na peke. Parang pangalan na galing sa business name generator. Isang Biyernes ng gabi, tiningnan ko ang public records. Walang lumabas si Stonebridge Consulting kung saan dapat ito. Gayon din si Apex Development Solutions. Walang anuman. Doon bumalik ang pakiramdam. Ang pakiramdam na ang katotohanan ay nakatayo mismo sa harapan ko. Hindi ko lang nakikita ang lahat. Nang sumunod na Lunes, may isa pang sorpresa. Tinawagan ako ni Karen habang lunch break ko. "Gusto kong ipakilala ka sa isang tao." "Sino?" "Dating accountant," kumunot ang noo ko. "Sa kumpanya ni Danilo?" "Dati." Nang gabing yon, nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa downtown. Mukhang nasa 60s na ang lalaki, kulay abo ang buhok, salamin na wire-rimmed, maingat na mga mata, ang uri ng tao na nagpalipas ng dekada sa pakikipagtulungan sa mga numero. Ipinakilala kami ni Karen. Si Richard Barnes ang pangalan ng accountant. Magalang niyang kinamayan ako pagkatapos ay lumingon sa paligid bago magsalita. "May natuklasan kang kakaibang mga transfer." Hindi ito tanong. Tumango ako. Humigop ng kape si Richard. Nagtaka na ako kung kailan ito mapapansin ng iba. Parang nilagyan ng yelo ang gulugod ko, ang pahayag na yon. "Ano ang ibig sabihin noon?" Tiningnan muna niya si Karen. Pagkatapos ay ako. "Naging interesado ang iyong asawa sa paglilipat ng pera, ilang taon na ang nakalipas." Humilig ako pasulong. "Saan nililipat?" Iyon ang palaging problema. Nagdilim ang ekspresyon niya. Hindi ko kailanman nakukuha ang diretso na sagot. Sa susunod na 30 minuto, ipinaliwanag ni Richard kung bakit siya umalis sa kumpanya. Nawawalang dokumentasyon, questionable reimbursements, hindi kumpletong records, mga transfer na walang tamang approval. Walang dramatiko sa bawat isa, pero sama-sama, isang nakakabagabag na pattern. "Iniulat mo ba?" tanong ko. Nagpahayag ako ng pag-aalala. At? Mahinang tumawa si Richard, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ilang beses na niyang tinanong ang sarili niyan. "Sinabihan akong mag-focus na lang sa accounting."
Nanatili ang katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay naaalala ko ng buo. Hindi lang ito tungkol sa affair. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinagsalikop niya ang mga kamay. Ang mga affair ay nagpapawalang ingat sa mga tao. Pero ang mga transaksyong ito ay nangyayari bago pa malaman ng kahit sino ang tungkol kay Vanessa. Agad na tumama sa akin ang realisasyon. Hindi ang affair ang simula. Ito ay sintomas. Bahagi ng isang mas malaki, mas matanda, at mas mapanganib na bagay. Walang radyo sa pag-uwi ko ng gabing iyon. Masyadong maingay ang aking mga iniisip. Nag-blur ang mga ilaw ng lungsod sa windshield habang nag-iimpake ang mga tanong sa aking ulo. Gaano katagal nang nangyayari ito? Ano pa ang itinago ni Danilo? Sino ang nakakaalam? Sino ang tumulong sa kanya? At marahil ang pinakakakilabot na tanong sa lahat, may bahagi ba talaga ng aming buhay na magkasama na totoo? Nang makauwi ako, may isa pang sobre sa labas ng pinto ng apartment ko. Walang stamp, walang return address, wala. Tanging ang pangalan ko ang nakasulat sa harapan. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan ko ito. Pagkatapos ay dinala ko sa loob. Ang sobre ay naglalaman lamang ng 3 sheet ng papel. Mga kopya ng wire transfers. Walang iba. Walang paliwanag, walang note, walang lagda. Ipinadikit ko ang mga ito sa mesa ng kusina. Bawat transfer ay konektado sa mga account na hindi ko pa nakikita, pero isang detalye ang agad na namukod. Ang tumanggap na account ay nasa pangalang Vanessa Cruz. Napahinto ang hininga ko. Umupo ako sa upuan. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan ko lang. Nasira na ng affair ang aking kasal. Ngayon, mukhang konektado ito sa isang bagay na mas malaki. Tumunog ang telepono ko. Si Karen. Agad kong sinagot. Hindi mo maniniwala sa natuklasan ko. Huminga siya ng malalim. Ako rin ang sasabihin ko. Mas humigpit ang sikmura ko. Ano ang nangyari? Inaprubahan ng korte ang karagdagang discovery. Magandang balita yon, pero hindi mukhang relieved si Karen. Mukha siyang nag-aalala. Maria, sabi niya ng maingat, may isa pang kumpanya. Tiningnan ko ang mga papeles na nakakalat sa mesa ko. Isa pa? Oo. May sandaling katahimikan. At ang gumawa nito ay nagtrabaho ng husto para itago ito. Ipiniikit ko ang mga mata. Lumalaki ang listahan. Ang mga kasinungalingan, ang pera, ang fake companies, ang nawawalang records. Bawat sagot ay lumilikha ng 3 bagong tanong. Pagkatapos ay sinabi ni Karen ang isang bagay na nagpalamig bigla sa silid. Bukas, magkikita tayo ng isang forensic investigator. Lumunok ako. Bakit? Katahimikan. Dahil sa tingin ko, hindi na lang assets ang itinago ng asawa mo. Nakatitig ang mga salita sa hangin. Mabigat, hindi maiiwasan. Ano sa tingin mo ang itinago niya? Huminga ng malalim si Karen. Nang sa wakas ay nagsalita siya, halos bulong ang boses niya. Sa tingin ko ay may nagawa ng krimen ang asawa mo. Hindi ako ganong nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mga numero, transfers, account numbers, pangalan ng kumpanya, petsa. Nagsisimula ng magkasya ang mga piraso, pero ang larawan na nabubuo ay mas pangit kaysa sa inakala ko.